Isang mapagpalang araw po, Kuya Chris. Ganon din sa mga nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel. Isang karangalan po na mapili at mabasa ninyo itong aking liham patungkol kay Mang Emong, ang kilalang kilala po noon sa isang baryo sa probinsya ng Negros Oriental. Ako nga pala si Ramon. At nagsimula ang lahat nung lumipat kami mula sa baryo nila Inang patungo sa lugar ng asawa kong si Mariana. 2 taon din ang naging pamamalagi ni Mariana sa amin nila Inang bago niya ako imbitahan na pumunta sa bahay ng kanyang ama at ina. Bali nagkakilala po kami ng asawa ko sa isang bayan nang minsan siyang namasyal noon. Nagpalitan kami ng sulat sa isa't isa at hindi kalaunay niligawan ko na rin siya at pinakasalan. Nung mangyari ang bagay na yon, 6 na buwan ng buntis ang asawa ko. At kahit pinigilan ko na maglakbay kami papunta sa pinanggalingan niyang lugar, nagpumilit siya at sinabing doon na lang daw sana abutan ng panganganak. Matagal na ring pangarap ng asawa ko na makabalik sa kanila, kaya naman tinupad ko na. Bitbit ang ilang bayong at mga gamit. Nilakbay namin ang isang mahaba-habang kapatagan at may kataasang bukid. Kasama ko si Inang noon upang alalayan kami sa paglalakad hanggang sa makarating sa bahay ng mga magulang ng asawa ko. Sa lugar kasi namin noon ay wala pang transportasyon, kaya naman tanging paglalakad lang ang paraan para makarating sa karatig lugar o baryo. Bukod doon, mangilan-ngilan lang din na bahay ang madadaanan namin dahil puro puno at matataas na mga damo lamang kadalasan ang makikita mo. Nagpasya kaming hapon na umalis para maiwasan ang init ng araw at hindi masyadong nakakapagod kapag naglakad. Bali may dala kami nung ilaw de baterya na magsisilbi naming liwanag kapag dumilim na. Ilang oras po siguro na paglalakad, napansin ko nang hinihingal ang asawa kong si Mariana. Kaya naman nag-alok ako na magpahinga sandali at bigyan siya ng tubig. Palubog na rin po ang araw nun at naupo kami sa isang malapad na bato. Pinagmasdan ko ng paligid at wala akong ibang nakikita kundi mga punong kahoy at nagtataasang mga damo. Ilang sandali po, isang matanda ang lumitaw sa magubat na parte. Nakangiti itong lumapit sa amin at may inaalok na bagay. "Eto, pagkain. Baka magutom ang asawa mo. Kawawa naman ang sanggol." Alok nito sa bagay na nakabalot sa dahon ng saging. "Nako, maraming salamat po." Kinuha ko yun at sandaling kinausap ang matanda. Ayon sa kanya, medyo malapit lang daw ang tinitirhan niya sa kinauupuan namin. Galing daw siya sa bukid upang mangahoy at manguha ng mga gulay. Nang tingnan ko ang dala nitong basket, naroon nga ang mga sinasabi niya. Ilang minuto lang din ang tinagal bago siya nagpaalam. "Huwag kayong magpapagabi sa daan. Delikado rito, iho. Kung gusto nyo ay tumuli muna kayo sa amin." Turan at alok ng matanda sa amin. Tinanggihan ko iyon kaya mabilis siyang tumalikod at umalis. Ang naiisip ko kasi ng mga sandaling yon, kailangang maging tuloy-tuloy ang aming paglalakad para mas mabilis na makarating sa baryo ng aking asawa. Nang mabawi ang pagod at lakas, nagpatuloy po kami sa paglalakad. Binuksan ko na rin ang ilaw de baterya na dala ko dahil tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong paligid. Hindi naman sobrang dilim dahil maliwanag kahit papano ang may kabilugang buwan.
Habang nagpapatuloy sa paglalakad, napansin ko ang paghawak ng asawa ko sa kanyang tiyan. Mukhang nagugutom na naman siya. Ganito raw talaga pagbuntis. Nambuksan ko ang bayong. Unang tumambad sa akin ang pagkain ng matanda, kaya iyon ang binigay ko sa asawa ko. Mabilis niya iyong naubos. Pero mga 5 minuto pa lang siguro ang nakakalipas ay napaungol ito. Napaluhod siya habang hawak ang may kalakihang tiyan. "Bakit, Mariana? Anong nararamdaman mo?" Mabilis kong tanong habang inaalalayan siya. "Ang sakit ng tiyan ko. Parang may kumakalkal sa loob ng tiyan ko. Sagot niya at napasigaw na siya sa sobrang sakit. Agad na naglakad ang inang upang humanap ng tulong. Ako naman, mabilis siyang inihiga sa telang isinapin ko sa lupa. Kinuha ko ang lalagyan ng tubig at pinainom siya noon. Nang mga sandaling iyon ay wala talaga akong ideya kung bakit nananakit ang tiyan niya. Akala ko nga ay manganganak siya pero imposible dahil kulang pa sa buwan ng pagbubuntis niya. Halos mamilipit na siya sa sakit kaya naman sumigaw na ako ng tulong. Kahit alam kong nasa gitna kami ng kagubatan. Bumalik ang inang pero naiiling at alam ko na ang ibig sabihin nun. Mabilis akong tumayo at sinabing babalik, dala ang isang tulong. Dali-dali akong nagtatakbo at pinasok ang magubat na daan. Ang naiisip ko talagang puntahan noon ay ang matandang nakasalubong namin kanina. Pero ibang tao ang nakaharap ko. "Nasaan siya?" Diretsong tanong ng lalaking may kahabaan ng buhok at may makapal na bigote. "Ho?" Pagtataka kong tanong dahil gulong-gulo po ako ng mga sandaling iyon. "Yung babaeng sumisigaw, nasaan? Asawa mo?" Balik niyang tanong. Hindi ko alam pero mabilis ko siyang isinama pabalik sa kinalalagyan ni Inang at Mariana. Ang nasa isip ko na lang kasi ay tulong. Kaya hindi na ako nag-alinlangan pa noon. Pagbalik, agad niyang nilapitan ang asawa ko. "Naaswang ang babaeng ito." Mabilis niyang sabi nang hawakan niya ang tiyan ng asawa kong nakapikit na. Naluluha at napapaungol sa sakit. Nagkatinginan kami ni Inang. Mabilis ko rin siyang tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa katagang naaswang. At bakit niya yun nasabi? Hindi ako nito sinagot. Bagkus ay binuksan nito ang telang lalagyan at inilabas doon ang isang botelyang naglalaman ng langis na may kakaibang amoy. Ibinuhos at ipinahid sa buong tiyan ng asawa ko. Hindi ko na siya pinigilan dahil pakiramdam ko ay malinis ang intensyon niya ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa, kumakalma ang asawa kong si Mariana. May muling kinuha ang lalaki, isang magaspang na parang bato. Mabilis niya yung inilapat sa ilong ng asawa ko at agad itong nawala ng malay. "Teka, anong ginawa mo?" Sabi ko pa dahil nagulat ako sa nangyari. "Panandalian lamang iyon upang hindi niya maramdaman ang sakit. Magigising din siya mamaya." Tugon ng matandang lalaki. Agad kong nilapitan ng walang malay kong asawa. Iniayos ang higa niya at ilang sandali, nagpasalamat ako sa ekstrangherong mukhang tumulong sa amin. Muli nitong ipinasok sa lalagyang tela ang mga gamit. Doon ay napansin ko ang iba pa nitong mga dala. May ilang sanga, mga dahon, mga bato at bukod doon, may suot siyang kwintas na maraming mga bagay ang nakasabit. Ang ilan doon ay parang buto ng kung anong mga halaman at mga bato na galing kung saan. Nang matapos, tumayo siya at humarap sa akin. "Delikado ang ginawa ninyong paglalakbay sa gabi. Hindi lang yan ang maaaring maranasan ng asawa mo. May mas malala pa."
Salaysay ng matandang lalaki. Kanina ko pa po kayo hindi maintindihan, Manong. Ano po bang ibig niyong sabihin? At ano ba ang nangyayari? Aswang. Naaswang ang asawa mo. May laway ng aswang sa tiyan niya at kapag hindi yun naalis kaagad, maaaring mamatay ang sanggol na nasa sinapupunan niya kasama na rin siya na nagdadala nito. Sumama kayo sa akin, gagamutin ko siya at tutugisin natin ang may gawa niyan. Nga pala, ako si Emmanuel. Pero tawagin niyo na lang akong Emong. Mas kilala ako sa pangalang iyon. May kahabaang paliwanag at sabi ng lalaki tsaka ito nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko alam pero nakuha nito ang loob at tiwala ko. Kaya naman mabilis kong binuhat ang asawa kong wala pa ring malay at sinundan namin ni Inang ang lalaking nagpakilalang Emong. Hindi pa ganun kalayo ang nalalakad namin ay huminto kami sa isang bahay kubo. May kalumaan na yon na pinapaligiran ng may kataasang bakod na gawa sa pinagputol-putol na mga kawayan. Sa bandang itaas ng mga bakod, may ilang baging at mga dahon ang nakasabit. May nakita rin akong buong mga bawang at asin na nakabalot sa ilang plastik. Inanyayahan niya kami sa loob at pinaunlakan naman namin. Wala na akong ibang maisip kundi ang kaligtasan ng asawa kong si Mariana. Inihiga namin siya sa isang papag. May ilang gamit na kinuha ang lalaki at habang naghihintay, hindi ko maiwasan na pagmasdan ang loob ng tahanan niya. May isang gasera ang nakasabit na nagsisilbing ilaw sa loob. May isang altar din na may iilang santo gaya ni Jesucristo. Mukha ng tao, hayop at iba pa. Bukod doon ay napansin ko rin po ang mga kagamitan sa isang lumang lamesa. Sa hinuha ko, isang manggagamot o albularyo si Mang Emong. Bukod kasi sa nagawa niya para sa asawa ko, medyo pamilyar ang mga kagamitan niya dahil ganitong ganito ang aking lolo noon. Hindi lang talaga ako naniniwala sa pinaggagawa at pinagsasabi ni lolo lalo na ang tungkol sa mga aswang. Pero ngayon, narinig ko na naman ang salitang yon kaya naisip ko na ng lubos. Mag-isa lang ako dito. May naging asawa at anak ako pero umalis din sila dahil hindi nila makayanan ang mga ginagawa ko. Kumbaga, natatakot sila. Sabi ng lalaki pagbalik nito. Maya-maya pa'y nagkamalay na rin ang asawa kong si Mariana. Muli itong namilipit nang maramdaman muli ang pananakit ng tiyan. Mabilis na kumilos si Mang Emong. Naglapag ito ng may kalakihang palayok malapit sa papag. May mga dahon siyang ipinasok sa loob. May ilang mga sanga, ugat ng kung anong mga halaman, tawas at iba pa. Sinindihan niya iyon at binalot ng usok ang buong paligid. Ilang sandali pa, nakita kong pumikit si Mang Emong at tila nananalangin sa lengguwaheng hindi ko maunawaan. Muling napasigaw ang asawa ko kaya't mabilis kong hinawakan ng mahigpit ang kanang kamay niya. Magiging maayos ang lahat, Mariana. Wala akong ibang masabi dahil kitang-kita ko sa mukha niya ang sakit na nararamdaman. Maya-maya pa, muli itong nawala ng ulirat. Napatingin ako sa pagkababae niya at kahit nakasuot siya ng may kahabaang bestida, bumakas roon ang itim na likido. Mabilis na iniabot sa akin ni Mang Emong ang isang pamunas at inutusang linisan yon. Nagtataka man, ginawa ko ito at nalanghap ng aking ilong ang mabahong amoy na parang patay na daga. Sa takot at pag-aalala, lumapit ako sa tiyan ng asawa ko at pinakinggan yon. Napapikit at napaluha ako sa tuwa dahil sumipa sa loob ang anak ko. Akala ko kasi ay may hindi na magandang nangyari dito dahil sa ginawa ng sinasabing aswang ni Mang Emong.
Ilang sandali pa. Hiningi ng lalaki ang telang may itim na likido galing kay Mariana. Kumuha siya ng palanggana at ibinabad ito roon. Matapos yon, may pinudpud siyang kahoy at inilagay roon. Naglagay rin siya ng tawas at nagsindi ng kandila. Nang uminit at matunaw, ibinuhos niya iyon sa tubig at humuhulma ang isang anyo. Parang matanda itong nakayuko. Doon ay naalala ko ang matandang nakasalubong namin kanina. At doon din ay naalala ko ang pagkain na ibinigay nito at kinain ni Mariana. Dahilan upang manakit ang tiyan niya. Agad kong ikinuwento kay Mang Emong ang tungkol sa matanda. Sumang-ayon naman ito na iyon daw ang dahilan kung bakit naaswang ang asawa ko. Paano natin siya mapipigilan? O makakaganti sa kanya? Agad kong tanong. Napuno ng galit ang isip ko dahil sa mga naalala kanina. Hindi ito ang unang engkwentro ko sa mga naaswang, Ramon. Tutulungan kita. Tutugisin natin at papaslangin natin ang matandang aswang na bumibiktima sa asawa mo. Kailangan niyang maparusahan upang wala na siyang iba pang mabiktima. Paliwanag ni Mang Emong. Alam niyo po kung paano at saan siya makikita? Balik kong tanong sa kanya. Pamilyar ang estilo ng pang-aaswang na ginawa niya. Kaya may ideya ko kung saan natin siya makikita. Tugon muli ni Mang Emong. Kitang-kita ko sa mukha niya ang determinasyon at mapapansin mong maalam siya sa ganitong bagay. Naganda na siya at ako naman ay inayos ang kalagayan ng aking asawa. Nang magkamalay siya, agad kong ipinaalam ang binabalak naming pagtugis sa aswang na nanakit sa kanya. Nag-alala pa siya at pinipigilan ako, pero sinabi kong ito ang dapat upang wala nang mabiktima ang aswang. Ayaw ko kasing maulit pa sa iba ang nangyari sa asawa kong si Mariana. Mas malalim na ang gabi nang makaalis kami ni Mang Emong. Bitbit niya noon ng isang gulok at ako naman ay isang tila sibat na may matulis na pilak sa unahan. Habang binabaybay ang may kadilimang daan, muling napakwento si Mang Emong. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay tao lang din noon. Hindi naman daw lahat sa mga ito ay masama. May iilan din na pinili ang katahimikan. Minsan ay kagagawan din ng tao kung bakit sila nananakit o gustong makasakit. Naunawaan ko naman ang gusto niyang sabihin, pero kung ang matandang nag-alok ng pagkain sa amin ang titignan, wala akong nakikitang ginawa naming mali upang ito ay manakit sa asawa ko. Ilang minuto, pinatay na namin ang ilaw de baterya nang matanaw ang isa pang bahay kubo. Sa labas at harapan nun, may umuusok na nagmumula sa tumpok na kahoy na sinusunog. Pinagmasdan namin ang paligid at tila walang tao roon kahit pa ang mismong bahay kubo. Humarap sa akin si Mang Emong na nagtataka. May mali rito. Hindi ko alam pero mukhang alam niyang parating tayo. Turan ng matandang lalaki. Teka, ang asawa ko. Maglalakad na sana ako dahil sa kaba, pero pinigilan ako ni Mang Emong. Huwag kang mag-alala. Ligtas siya sa tahanan ko. Walang aswang ang nakakapasok doon. Ang kailangan lang natin ay... Nahinto ito sa pagsasalita nang may tunog wakwak ang nagmumula sa malayo. Ilang segundo pa, sumabay ang tila pagaspas ng isang malaking pakpak sa kung anong ibon. Tumanaw kami sa kalangitan at doon ay natanaw namin ang tatlong itim na nilalang na papalapit sa kinaroroonan namin. Sa pagkagulat, sabay kaming napayuko ni Mang Emong. Pero nabigla ako ng mga matatalim na kuko
galing sa dalawang kamay ang bumaon sa likuran ko. Maya-maya pa ay iniangat ako ng nilalang na yon. Naisigaw ko ang pangalan ni Mang Emong kaya dali-dali niyang binuksan ang kanyang lalagyang tela. Kinuha niya roon ang isang dakot ng asin at mabilis na isinaboy sa ere kung nasaan ang direksyon namin. Napapikit pa ako dahil baka malagyan ng mga mata ko. Napasigaw naman ang aswang na may hawak sa akin at ilang sandali pa. Nabitawan ako nito kaya naman nahulog ako sa isang puno. Halos 2 beses akong napabagsak mula sa punong iyon papunta sa lupa. Ramdam kong tila nabalian ako ng braso. Lumapit sa akin si Mang Emong at sinabihang maghanda ako sa mga susunod na pagsugod. Nang mapalingon ako sa kaliwang direksyon, isang itim na nilalang ang mabilis na tumatakbo at sinunggaban ako. Sa lakas nito, nadala ako nito papalayo kay Mang Emong. Upang mapatigil, mabilis kong itinusok sa kanya ang sibat na may pilak. Napasigaw ito at napatitig ng masama sa akin. Doon ay kitang-kita ko ang nakakatakot at pulang-pula na mga mata nito. Ngumangayon at tila kakagatin ako, ngunit muli itong napasigaw nang may kung anong tumama sa likuran niya. Bumagsak ang katawan ng aswang at nakita kong nakatayo roon si Mang Emong. Tumutulo pa ang sariwang dugo sa gulok na dala-dala nito. "May dalawa pa," bigkas pa nito. "Bakit dumami sila? Isang matanda lang ang nakasalubong namin ah." Pagtataka ko dahil hindi ako namamalikmata. 3 aswang ang nakita kong lumilipad sa itaas kanina. "Marahil may iba pa siyang kasama o angkan. Pero huwag kang mag-alala. Uubusin natin sila," tugon naman ni Mang Emong. Dahil doon, napahawak ako ng mahigpit sa sibat na nasa mga kamay ko. Si Mang Emong naman, kitang-kita ko sa postura at posisyon nito ang husay sa pakikipaglaban o pagpaslang sa mga aswang. Ilang sandali pa, muling sumugod ang isa sa mga iyon. Nanlaki ang mga mata ko nang magpalit ito ng anyo at naging isang baboy ramo. Nang ilang metro, tumalon ito ng mataas papunta sa akin. Hindi ako nakagalaw at nanginig lamang sa kinatatayuan ng mga sandaling yon. Sa bilis, tumalon din si Mang Emong at sinakyan iyon sa likod. Dahil doon, lumiko ang pagbagsak ng aswang na naging baboy ramo. Mabilis pa sa 4:00 yung pinagsasaksak ni Mang Emong sa likod at leeg. Ang sigaw nito, nagpaeko-eko sa madilim at tahimik na kapaligiran. Habang pinapatay ito ng kasama ko, nakita ko naman ang pagbaba ng itim na nilalang sa kalangitan. Ilang segundo'y kitang-kita ko ang pagpapalit anyo nito. Siya nga ang matandang nakasalubong namin at nagbigay ng pagkain na naging dahilan para maapektuhan ang pagbubuntis ng asawa ko. "Pinatay niya ang apo ko. Mamamatay ka na rin, gaya ng mga una." Tumalon ito ng napakataas patungo sa akin bago bumagsak at naging isa itong mabangis na aso. Napahiga ako at pinagkakalmot nito ang buong mukha ko at pilit akong kinakagat. Gamit ang mga kamay, pilit ko naman siyang tinutulak. Napakalakas nito at halos pasuko na ako ng mga sandaling yon. Maya-maya ay muli itong umanga. Lumabas ang matatalim na ngipin at tumulo ang malagkit na laway sa buong mukha ko. Napasigaw ako ng tulong kay Mang Emong pero hindi pa ito tapos sa aswang na naging baboy ramo. Napalingon ako sa kanan at naroon ang sibat na daladala at nabitawan ng sunggaban ako nito. Gamit ang kaliwang kamay, pinipigilan ko ang halimaw na makagat ako at gamit naman ang kanang kamay, marahan kong kinukuha ang sibat. Nang mahawakan,
Malakas ko yung ibinaon sa leeg niya. Napaalis ito sa pagkakapatong sa akin at bumalik sa anyo ng matanda. Pinipilit nitong alisin ang sibat kaya naman nang makita ko ang malapad na sanga, pinulot ko iyon at inihampas sa dulo ng sibat. Dahilan upang mas bumaon ito sa leeg niya. Habang hawak ng kaliwang kamay ang sibat, ang kanang kamay niya naman ay nakaturo sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit. Nag-iwan pa ito ng mga salitang, "Babalik ako." Pero hindi ko na yun pinansin. Siguro'y naroon ang takot pero nanguna sa akin ang galit kaya ginawa ko ang dapat kong gawin, lalo na tungkol ito sa asawa kong si Mariana at magiging anak ko sa hinaharap. Mahigpit kong hinawakan ang sangang pinulot kanina. Marahan akong lumapit sa kanya at iniangat yon. "Hindi ka na makakabalik at makakapanakit pa ng iba, aswang!" Sambit ko at malakas ko yung inihampas sa ulo niya. Ilang sandali pa ay nalagutan ito ng hininga. Nang tingnan ko si Mang Emong, nasa tabi na rin ito ang aswang na napaslang niya din. Lumapit ako sa kanya at nagpasalamat. Pero imbis na walang anuman ang maririnig ko, siya itong mas nagpasalamat sa akin. Kakaiba raw ang tapang na ipinakita ko. Marami na raw siyang natulungan tungkol sa mga nabiktima ng aswang pero bukod tangi raw ako dahil lumaban ako ng walang takot. "Mukhang hindi na lang ako ang taga-usig ng aswang sa baryo at probinsyang ito." Turan niya at tinapik ako sa kanang balikat. Napatango ako at sinabihan siyang bumalik na kami dahil sobra na akong nag-aalala sa asawa kong si Mariana. Pero bago iyon, nagpasama siya na tingnan ang kubong naging pugad ng mga aswang na napatay namin. Gamit ang debateryang ilaw, sinuri namin ang loob. Paglabas, nakita namin sa likuran ang nagkalat na mga buto ng iba't ibang tao. Mapabata man o matanda. Mula sa apoy sa harapan, sinunog namin ang bangkay ng mga ito. Isang paraan upang hindi matuklasan ng iba pang mga angkan nito ang nangyari at upang hindi kami balikan. Pagbalik sa bahay ni Mang Emong, nakita kong mahimbing na natutulog si Mariana. Sa tabi nito ay si Inang nagising pa rin at halata ang pag-aalala. Nang magmulat ng mga mata ang asawa ko, ipinaliwanag ko sa kanila ang mga nangyari. Hindi sila makapaniwala sa pinagdaanan namin at sa nagawa kong pagpaslang sa matandang aswang na nanakit kay Mariana. Hindi na rin ako nakatulog ng gabing yon dahil nasa isip ko pa rin na baka bumalik ang ibang mga kasama ng aswang at gantihan kami. Nung sumapit ang umaga, sinamahan na kami ni Mang Emong papunta sa baryo ng aking asawa. Doon daw kasi siya patutungo kaya nagsabay-sabay na kami. Habang nasa daanan at malapit na sa pupuntahan, isang matanda muli ang lumapit sa amin at sinubukang himasin ang tiyan ng asawa ko. Sa pagiging alerto, mabilis akong pumagitna at hinarang yon. Nagtaka ang matanda kaya naman nag-alok na lang ito ng makakain para daw kay Mariana. "Ayos lang po, marami po kaming baong pagkain. Inyo na lang po iyan. Mukhang malayo-layo pa po ang lalakarin nyo eh." Sabi ko na lamang rito dahil sa isip ko baka maulit na naman ang nangyari sa asawa ko. Tumalikod ang matanda at lumihis ng direksyon. Nakita ko pa ang masasamang tingin nito sa asawa ko. Dahil doon, napabuntong hininga ko. Nakita ko namang napangiti si Mang Emong sa akin na tila sinasabing natuto na ako sa unang pagkakamali. Doon din ay nalaman kong pugad nga ang lugar namin ng mga aswang. Madalas na biktima nila ay bata o kaya naman ay mga buntis.
Doon din ay natutunan ko. Minsan hindi naman masama ang tumanggi sa biyaya ng iba, lalo na kung alam mong hindi maganda ang kalalabasan. Pagdating sa baryo ng asawa ko, pinaalalahanan kami ni Mang Emong na hindi lang aswang ang nasa paligid. Nariyan pa ang mga mangkukulam, mambabarang, lamang lupa at iba pa na maaari daw naming makaengkwentro sa mga susunod na araw o buwan. Basta banggitin niyo lamang ang pangalang Emong. Darating ako. Uusigin natin ang masasamang nilalang at tutugisin natin sila. Huling sabi pa ni Mang Emong bago yun nagpaalam at umalis. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Ramon ng inyong kaistorya. Isang mapagpalang araw po Kuya Chris. Ganon din sa mga nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel. Sariwang-sariwa pa ang kwentong ibabahagi ko sa inyo at sa totoo nga po niyan, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari nga ang ganitong bagay. Ika-5 ng Enero, nitong nakaraang taon lamang ay nagpasya akong umuwi ng Samar. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho bilang nurse sa Makati upang suportahan ang aking nanay at tatay na pawang may mga edad na rin. Malaki-laki rin ang naging sakripisyo nila sa akin, kaya naman ipinangako kong babawi ako sa abot ng aking makakaya. Bukod sa namimiss ko sila, may dahilan kung bakit ako napilitang umuwi. Nitong mga nakaraang linggo kasi, madalas akong managinip ng mga bagay na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Sa lahat ng mga masamang panaginip na yon, isang tao lang ang laging nagpapakita sa akin. Isang matanda na puting-puti na ang buhok at sobrang kulubot na rin ang mga balat sa buong katawan. Hindi ito pamilyar sa akin, pero ang lagi nitong binibitawang mga salita ay ganito. Bumalik ka at may ibibigay ako. Kaya naman nang magkaroon ng bakasyon, sinamantala ko na upang ikonsulta rin sa aking nanay at tatay ito. Pagdating sa Samar, kitang-kita ko ang pagbabago sa aming baryo. Hindi gaya noon, mas moderno na ang mga kabahayan. May mga sementadong kalsada na rin at elektrisidad sa lugar. Pero may iisang lugar doon ang hindi nagbago. At ito ang tinungo namin makalipas ang 2 araw na pananatili ko ron. Nang ikwento at ilarawan ko kasi kina nanay at tatay ang mga panaginip at ang matanda, nagkatinginan sila at iisa lang ang iniisip. Kung hindi raw sila nagkakamali, ang lugar daw na yun ang makakasagot sa mga tanong ko. Ito ang pinakamalaki at malawak na libingan sa aming lugar. Dito raw inilibing ang mga pumanaw kong lola at lolo. At sabi nila, ang libingan ni Lola Amanda, ang ina ng aking lola at lola ng aking ama o lola ko sa tuhod. Nang maupo kami malapit sa puntod, napansin ko ang kalumaan nito. Halos mabura na rin ang nakasulat na pangalan at taon na pawang hinulma gamit ang pagtusok ng matulis na bagay. Bakit dito niyo po ako dinala? Ano ang kinalaman ng taong ito sa mga napapanaginipan ko? Naaalala ko pang tanong kina nanay at tatay dahil wala talaga akong ideya kung bakit. May naikwento noon sa akin ng lola mo. Ayon sa kanya, may madilim na pangyayari ang naganap noon sa kanilang henerasyon. Isang bagay na magpahanggang sa ngayon ay iniisip na gawa-gawa lamang. Pero nang isilang ka, doon na nagkaroon ng pagtatalo kung ang sumpa ay magbabalik at maipapasa. Unang paliwanag ni tatay
na lubos kong ipinagtaka. Po, sumpa? At paanong maibabalik at maipapasa? Ano po bang nangyari noon, tatay? Tanong ko rito dahil batid kong seryoso ang mga tinura nito. Makinig kang mabuti, anak. Isasalaysay ko sa iyo ang kwentong pinagpasapasahan sa loob ng maraming taon. Halika, maupo tayo dito sa tabi. Doon nga ay kinuwento sa akin ng tatay ko ang mga nangyari noon. Isusulat ko na lang po dito ang kwento niya. Kayo na lang po ang bahalang magbasa. Ilang dekada na ang nakaraan sa malayong baryo na matatagpuan sa probinsya ng Samar. Nagkagulo ang mga tao nang masunog ang isang lumang bahay kubo na tinitirhan ng dalawang matanda kasama ang anak nilang si Amanda. Nagkaroon kasi ng salot noon kung saan namatay ang mga pananim dahil sa libu-libong mga insekto. At ang mga tao noon ay nagkaroon ng malalaking pulang pantal sa buong katawan. Ang hinala nila, gawa ito ng pamilyang yon dahil sa may lahi raw ng mangkukulam at barang. Walang makapagsasabi kung ito ang totoo, basta't ang alam nila, nasunog ang lahat ng mga nakatira sa tahanang iyon dahil nang mawala ang apoy, ni ang mga buto ng naroon ay nalusaw. Ngunit sa kabilang banda, sa gitna ng madilim na kagubatan ay naroon ang batang si Amanda na himalang nakaligtas sa galit ng mga tao. May hawak ito sa kanang kamay niya. Ang kulay itim na libro na pinaniniwala ang kaalaman sa mga kulam at barang ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng mahabang panahon, isang babae ang muling nagbalik sa baryo. Napakaganda. Maputi at talaga namang kaaya-aya sa paningin ng lahat ng mga lalaki. Naging maayos naman ang lahat nung una at nakapangasawa pa nga ito ng nagngangalang Elmar. Nagkaroon sila ng isang anak na babae. Nagsama sila ng ilang taon ngunit habang tumatagal, nagbabago na rin ang ugali ng babae. Ang dating matamis na pag-uugali nito ay napalitan ng pagkaseryoso at tila laging galit sa mga taong nakakasalamuha o kahit nakakasalubong man lang. Nagsimula iyon nang minsang mabanggit ni Elmar ang tungkol sa nasunog na pamilya noon. Turan nito, may mga nakatirang mangkukulam at mambabarang sa baryo noon. Tanong naman ng babae, ano ang nangyari sa kanila? Ayon kay Elmar, sa pagkakaalam nito at sa mga kwento ng tatang niya, nagpadala ang pamilya ng mangkukulam at mambabarang noon ng napakaraming mga peste na sumira sa pananim ng mga magsasaka. Isa pa'y nagpakalat daw sila ng sakit na halos walang lunas noon. Mabuting araw at nasunog sila kaya simula noon, nawala na ang mga malas sa baryo nila. Hindi na tumugon pa ang asawang babae. Bagkos ay dumiretso lamang ito sa kanilang silid at saka kinuha ang itim na libro. Ang bagay na dala-dala nito noong minsang makatakas sa madilim na trahedya. Ang babaeng ito ay ang batang Amanda noon. Sa mga sumunod na araw, hindi na ito madalas na magsalita at tinititigan lamang ang mga taong dumaraan sa harap ng kanilang munting tahanan. Dahilan na rin upang manlamig ang pagsasama nila ni Elmar. Kaya naman walang magawa ang lalaki kundi ang bumukod at bitbitin ng anak nila papalayo sa kanya. Ayon sa kanya, kapag naging okay na raw ang babae, tsaka lamang sila babalik ng anak nila rito. Lagi na lang daw kasi itong nagdadabog, nakasimangot, nagagalit at kahit ang mga luto niya ay wala ng lasa. Hindi niya alam kung ano ang nangyari dito, pero ayaw niyang lumaki ang anak na ganoon ang nakikita. Tsaka na lang daw siya kakausapin kapag tumino na ang pag-iisip nito. Tumugon ng asawang babae na hindi raw nito alam ang pinagdadaanan niya.
Hindi niya alam kung gaano kasakit ang nangyari sa kanya sa nakaraan. Nagbanta ito. Nasubukan lang na ilayo ang mga anak niya. Hindi niya alam ang kaya nitong gawin. Ngunit hindi nakinig ang asawa at tuluyang lumayo sa tahanang iyon. Lumipas ang maraming taon. Hindi na nga muli pang nakita sina Elmar at anak nito. Si Amanda naman, tumanda na malungkot at nag-iisa sa buhay. Madalas itong magkulong at gabi lamang nakikita na lumalabas upang maghanap o bumili ng makakain. Isang araw, isang bata ang lumapit dito at nangutya. Sinabihan ito ng bata na maligo dahil nangangamoy na raw ito. Nagtatawanan din ng iba pang mga batang nakarinig nito. Sa galit ay hinawakan ni Amanda ang ilalim ng baba nito at saka marahang iniangat. Tila nagkaroon ito ng kakaibang lakas dahil isang kamay lamang ang ginamit nito. Banta at pananakot ng babae. Subukan pa nitong magsabi ng hindi maganda ay ipapakain niya raw ito sa maraming daga. Biglang dumating noon ang mga magulang ng bata at mabilis na kinuha ang kanilang anak. Sa galit din, itinulak ng asawang lalaki ang matanda kaya bahagya itong tumilapon sa hindi kalayuan. Binantaan nito ang matandang si Amanda na sa susunod na saktan pa ang anak nila ay susunugin nila ang bahay nito. Nagpintig ang mga tenga ni Amanda, kaya naman nang makauwi, muli nitong kinuha at binuklat ang libro. Gamit ang mga kagamitan gaya ng itim na langis, mga dahon at mga insektong nasa botelya ay inumpisa nito ang ritual. Ginamit nito ang kaalaman upang parusahan ang bastos na bata, pati na ang mga magulang nitong konsentidor. Kinabukasan, kumalat ang balitang sumuka ang bata kasama ang ina at ama nito ng mga buhay na insekto gaya ng ipis, uod, tipaklong at iba pa. Naginala sila na ang may gawa nito ay ang matandang si Amanda. Ngunit ng mga sandaling yon, hindi sila sigurado at walang ebidensya kung ito nga ang may gawa. Kaya naman ang gabing iyon, nagplano sila ng mga gagawin upang mahuli ito at maparusahan. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Pasimpleng sumilip ang mga kalalakihan sa bahay ng matanda. Nakita nilang nakahiga iyon at nakatalukbong ng kumot. Isa sa mga lalaki ang nagbukas ng pinto at sinuri ang mga kagamitan ng matanda habang ito ay natutulog. Wala silang nakitang kakaiba maliban sa isang itim na libro na bahagyang nakabukas pa. Nang basahin ng lalaki, hindi niya maunawaan ang mga nakasulat doon. Kaya naman sinubukan niya itong kunin. Nang dadamputin na sana, isang itim na usok ang tila lumabas sa libro at pumasok sa bibig ng lalaki. Maya-maya pa, nanginig o nangisay ito. Ilang segundo, napahiga sa lupa at nalagutan ng hininga. Nang makita ito, mabilis na sumunod ang dalawa pang lalaki. Samantalang naiwan naman sa labas ang iba. Nagtataka sila sa nangyari sa kasamahan. Inihanda nila ang mga dalang itak at nang sasaksakin na nila ang matanda, nabitawan nila ang mga itak at napahawak sa mga liig. Nang mga sandaling iyon, tila may sumasakal sa kanila kaya nahirapan silang huminga. Wala pang isang minuto, bumagsak din ang mga katawan nila at nalagutan ng hininga. Mula naman sa labas, tatawag na sana ng tulong ang isang lalaki, ngunit may maitim na kamay ang tumakip sa bibig niya. Nang mapagmasdan niya ang nilalang na nasa harapan, pulang-pula ang mga mata nito at nakalapat ang hintuturo sa harapan ng bibig na tila sinasabing huwag siyang sisigaw.
Gagawin niya na sana iyon ngunit mabilis siyang sinakal ng nilalang hanggang sa mawalan nito ng buhay. Nang gabing iyon, walang natira sa mga nagbalak. At pagdating ng kinabukasan, hindi na muling natagpuan ang mga katawan nila. Samantala, naging dahilan naman iyon ng bulong-bulungan at haka-haka. Paglabas ng matandang si Amanda, nakita niya ang masasamang tingin ng mga tao sa kanya. Tititigan niya lang ito sandali at saka aalis upang bumili o kumuha ng makakain. Nang makaalis siya, pasimpleng naghanap ang mga tao sa bahay niya. Tiningnan nila kung narito ba ang mga inutusan nito nung nakaraang gabi. Ngunit bigo sila dahil kahit ang mga kagamitan ng matanda ay hindi nila natagpuan doon. Nag-iwan yun ng pagtataka at pag-aalinlangan kung may kinalaman nga ba ang matanda sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, nagulat si Elmar nang bumungad sa pintuan ng bagong bahay niya ang asawang si Amanda. Sa sala, nakita rin ito ng dalaga ng anak na si Elisita. Hindi siya humingi ng tawad o nagpaliwanag. Ang gusto niya lang mangyari, makita ang anak dahil may importante raw na sasabihin dito. Pinayagan naman yon ni Elmar kaya nang makaharap ang ina, nagsimulang magsalaysay ang matandang babae. Ayon sa kanya, ikabibigla raw nito ang mga sasabihin niya. Hindi pa siya ang susunod na magmamana ng kakayahan na mayroon sila pero gusto niyang ipaalam para sa mga magiging anak at apo nito sa hinaharap. Totoo ang balita noon. May mga lahi nga silang mambabarang at mangkukulam. Nagkaroon daw siya ng masamang panaginip noon na mamamatay siya gaya ng nangyari sa kanyang nanay at tatay. Kung papayag daw siya, hayaan niyang ituro nito sa kanya ang mga nalalaman niya. Para bago man lang daw siya mawala, ay may nakakaalam pa ng mga yaman at kakayahan nila. Ngunit nagtaka lamang ang anak nito at hindi makapaniwala sa mga tinuran ng ina. Si Elmar naman, sa pagkagulat at galit, naitulak nito ang asawa palabas. Ayon sa kanya, totoo pala ang bali-balita sa baryo nila. May kinalaman siya sa mga nangyayari doon. Tinanong niya pa ang asawa kung bakit nito ginagawa ang mga bagay na yon. Na kung totoo ba raw na ang mga magulang nito ang mga mangkukulam na nanira noon sa kanilang baryo. Ang tugon ni Amanda, pinagbintangan lamang ang pamilya niya noon. At wala silang kinalaman sa sinasabing pagkalat ng sakit at mga peste sa mga pananim. Hindi raw sila ang may gawa nun. At kung sino man ang may karapatang magalit, siya raw yun. At wala nang iba pa. Pinatay ng mga tao ang magulang niya. At dahil pinaalala raw ulit ni Elmar sa kanya ang masakit na nakaraan, bumalik siya hindi upang maging masaya kundi ang ipaghiganti ang mga magulang niya. Huwag niya na raw subukang pigilan pa ito dahil madadamay lang siya. Galit na galit ang matanda at saka nilisan ang tahanang iyon. Matapos ang araw na yon, ilang araw na hindi nakita ang matandang babae sa naturang baryo. Inakala ng iba na ito ay natakot o kaya naman ay nabiktima ng nagpapakalat ng malas sa lugar. Ngunit nagkamali sila dahil makalipas lamang ang isang linggo, sunod-sunod na kamalasan ang dumating. Sa unang gabi, nagkaroon ng mga tao ng malalaking pantal na namumula. Ito ay nangyari na noon, maraming taon na ang nakararaan. Marami ang nagkakasakit at maririnig ang sigawan dahil ang sumpa ay muling naulit. Sa tuwing kakamutin nila ito, mas nagsusugat iyon at humahapdi.
Ginawa ng lahat ang kaya nilang gawin upang lunasan. Subalit mas lalo lang na kumakalat ang naturang sakit. Sa mga sumunod na araw, nasunog ang karamihan sa mga pananim at nangamatay ang mga alagang hayop. Walang sugat ang mga yon at tila namatay o nilason sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ito ay mga pangyayaring nagdulot ng malawak na taggutom sa buong baryo. Dahil doon ay nagtipon-tipon ng mga kalalakihan ng lugar upang muling hanapin ng matanda. Si Elmar ay nagboluntaryong maging leader dahil alam niya raw ang mga maaaring puntahan ng asawa. Naniniwala siya at sigurado siyang kagagawan ito ng matanda. Minahal niya man ang babae at nagkaroon dito ng anak, ngunit hindi yun dahilan upang hindi ipaglaban ng lupaing sinilangan. Samantalang ang anak naman nilang si Elisita ay nagpasyang hanaping mag-isa ang ina. Nagsimula ang paghahanap kinabukasan at ang una nilang pinuntahan ay ang malawak na bukiri ng mag-asawa. Bago makarating sa nag-iisang kubo na naroon, libu-libong mga insekto ang sabay-sabay na sumugod sa mga kalalakihan. Ang bawat madadaanan at tatamaan ay nagkakaroon ng malalim na kagat at mga sugat. Wala silang magawa kundi ang yumuko hanggang sa maubos ang tila walang katapusang pagsugod ng mga insekto. Si Elisita ay naroon na sa kubo at lumuluhang pinapakiusapan ng ina na itigil na nito ang mga ginagawa niya. Naayon sa kanya, maawa siya sa mga tao. Ang nangyari sa nakaraan ay nakaraan na. Hindi niya alam ang totoong kwento pero ang turo nito ang natatandaan niya. Ang kanyang ina ang nagsabi na dapat magpatawad sa mga taong minsang nagkasala sa atin. Tinanong niya ito, ano ang nangyari sa kanya? Nakalimutan niya na ba yun? At muling nakiusap ang anak at hinawakan sa kamay ang ina. Nakatayo kasi iyon at nakapikit habang hawak ang itim na libro na tila binabasa gamit ang kanyang isip. Ngunit tila naging bingi ito dahil hindi yun umaalis sa kinatatayuan. Walang magawa si Elisita kundi ang tumayo at kuhanin ang libro sa mga palad ng ina. Sa lakas ng matanda ay hindi iyon maalis ng dalaga. Maya-maya pa, isang malakas na bagay ang hindi nakikita at tila tumulak sa dalaga kaya tumalsik ito sa dingding ng kubong yun. Napaaray siya at napahawak sa likod nang makaramdam ng sakit mula ron. Muli itong naluha at muling nakiusap sa ina. Ilang saglit pa ay dumilat ang matanda at tumitig ng masama sa anak. Nagturan ito ng kung gumawa sila ng sariling batas at hustisya, hindi daw siya magdadalawang isip na gawin din yon. Alang-alang sa pinakamamahal na ama at ina na namatay ng walang ginagawang masama. Lumuluhang tumugo ng anak na si Elisita. Paano naman daw silang pamilya nito? Paano ang kanyang tatay? Siya na anak nito. Maaga siyang nawalay sa kanya at kahit mahirap ay tiniis niya dahil hindi nito nauunawaan ang totoong nangyayari sa kanilang pamilya. Ngayon na nakikiusap siya na piliin itong itigil ang lahat at sumama sa kanila. Kahit ito na lang ang tanging hiling niya. Muling pagmamakaawa ng anak. Bago makapagsalita ang matanda, isang matulis na bagay ang bumaon sa dibdib na nanggaling kung saan. Maya-maya pa'y maririnig ang sigawan ng mga tao kasabay muling paglipad ng mga sibat papunta sa kinalalagyan nila. Ang iba sa mga sibat, muling tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng babaeng matanda. Napaluhod ito habang nakatitig at nakaharap pa rin sa nag-iisang anak. Ang huling mga kataga na binitawan niya, na ayon sa kanya,
Gaya ng mga unang sumpa at pagpapamana sa susunod at ikatlong henerasyon ay magkakaroon ng kakayahan ang kadugo nila. Kakayahan na kahit iwasan niya ay patuloy siyang hahabulin kahit sa panaginip pa. Huling tura ng matanda bago ito mapahiga at dilat na nalagutan ng hininga. Yakap pa nito ang itim na libro na hanggang kamatayan ay hindi nito binitawan. Nang tuluyang makapasok ang mga tao, nagulat sila dahil nadatnanan nilang patay ang matanda at naroon din ang anak nito. Lalapitan pa sana ng mga tao ang bangkay ngunit galit na nagsalita ang anak. Ayon sa kanya, nakuha na nila ang hustisyang hinihingi ng mga ito. Napatay na nila ang kanyang nanay kaya hayaan na raw siyang makakasama at makapiling ito kahit bangkay na lamang. Muli niyang pakiusap. Yun nga ang ginawa ng mga tao. Naiwan nga roon si Elisita habang yakap-yakap ang inang hindi man lang nakasama ng matagal. Naroon din ang ama nito na labis na ang kalungkutang nararamdaman. Pagsapit ng gabi, dinala nila ang bangkay ng matanda sa malaki at malawak na libingan ng baryo. Nang mailagay ang bangkay roon, isinama ng anak ang libro nito at hiniling sa ina na huwag na sanang maipasa pa ang sinasabi nitong sumpa at kakayahan. Nahayaan niya nang mamuhay ng payapa ang mga susunod na henerasyon at kadugo nito. Nang mahulma ang pangalan at taon ng kamatayan nito sa malapad na bato, biglang umulan ng pagkalakas-lakas. Kasabay nun ay ang pagkulog at pagkidlat na galit sa kalangitan. Alam ng anak na ang mga senyales na iyon ay tila hindi pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi. Pero sa isip niya, pipilitin niyang maibaon sa limot ang mga pangyayari at sisiguraduhin wala ng ibang tao ang makakaalam sa lihim ng kanyang pamilya. Yun ang naging huling salaysay ng aking ama tungkol sa nakaraan ng pamilya ko. Mula sa buhay ng lola ko sa tuhod na si Amanda hanggang sa anak nitong si Elisita. Pinaghalong pagtataka, inis at lungkot ang naramdaman ko. Pero isang bagay ang hindi ko makakalimutan. Ang katagang binitawan noon ng matanda tungkol sa sumpa at kakayahan na maipapasa raw sa ikatlong henerasyon. Binilang ko pa ang mga henerasyon na nagdaan. Mula sa henerasyon ni Lola Elisita, ng aking ama at ngayon sa kasalukuyang panahon ko. Ibig po bang sabihin, tatay, ako ang ikatlong henerasyon? Mangyayari po ba ang binitawang salita noon ni Lola Amanda? Mabilis kong tanong dahil sa takot at kabang nararamdaman ko. Hindi ako sigurado dyan, anak. At hindi ko rin masasabi na totoo ang mga naging kwento sa akin ng lola mo nung nabubuhay pa siya. Nagtatanong-tanong lang din ako noong kabataan ko pero ni isa ay walang makapagpatunay na nangyari nga ang kwentong ito. Tanging ang Lola Elisita mo lang ang nakapagkwento sa akin noon. Paliwanag naman ni tatay sa akin. Pero paano po yung panaginip? May binanggit din sila tungkol dun, di ba? Na kahit sa panaginip ay hahabulin po ako ng sumpa. Nanlaki ang mga mata ko nang makarinig ako ng tila pagbulong. Sobrang creepy talaga ng mga sandaling yon, lalo na ang mga sumunod na pangyayari. Tinanong ko pa si tatay at nanay kung narinig ba nila ang mga narinig kong pagbulong. Pag-iling lang ang naging tugon nila, kaya ang takot at kabang nararamdaman ko ay lumala. Sinabi ko na lang na ayaw kong maging bahagi ng madilim na nakaraan at para patunayan kung totoo o hindi ang lahat. Nakiusap ako kina tatay na hukayin ang libingan ni Lola Amanda. Dahil kung sakaling totoo ang naging kwento nun, hawak at yakap-yakap dapat nito ang libro ngayon. Pumayag naman sina tatay kaya pagsapit ng hapon, nagpatulong siya sa mga kaibigan upang hukayin ang labi ng aking lola sa tuhod.
Nang maiangat ang mga nagkahiwa-hiwalay na buto ng kalansay nito, walang itim na librong natagpuan doon. Napabuntong hininga ako dahil mukhang gawa-gawa lamang o kwentong bayan ang tungkol sa nakaraan ng aking pamilya. Kinalkal pa namin ang pinakailalim, subalit wala ni isang bagay ang naroon. Napadasal ako ng wala sa oras at nagpasalamat na tila alamat lang ang lahat. Bakit magkukwento ang aking ina tungkol sa bagay na yun? Kung ito ay hindi naman pala totoo. Bakit niya sisiraan ng ganun ng pamilya natin kung wala naman pala itong katotohanan? Nakapagtataka. Naalala ko pang bulong ng aking ama. Yun din ang naging tanong sa isip ko. Bakit nga naman? Bakit may ganung kwento? Gayong hindi tumutugma sa kasalukuyan. Ngunit isang bagay pa ang bumabagabag sa isip ko ng mga sandaling yon. Ang mga naging panaginip ko. Kung totoong hindi talaga nangyari ang madilim na nakaraan, bakit may mga hindi ako maipaliwanag na panaginip na parang konektado naman? Ano ba talaga ang totoo? Nasagot lamang po yun nang makauwi kami sa bahay. Sa silid na pinapagawa sa akin ni tatay at nanay, may bagay na natatakpan ng kumot. Dahil sa manipis ang kumot, nakita ko ang hulma nito. Tila parisukat at may kalakihan. Nang mga sandaling iyon, isang bagay lang ang pumapasok sa isip ko. Ang kaba at takot na nawala kanina ay muling bumalik. Alam niyo po ba kung ano ang nasa ilalim ng kumot? Hindi po kayo nagkakamali. Ang itim na libro. Sa pagkagulat dahil yun nga ang bagay na nasa higaan ko, malakas at mabilis kong tinawag sina tatay at nanay. Kahit po sila ay hindi makapaniwala sa nakikita nila. Wala kahit sino ang humawak sa libro. Nakagawa naman sila ng paraan upang makuha ito at masunog sa labas. Nung inihagis nga ito sa apoy, nakita ko pa ang pagbuklat ng libro at may mga nakasulat na hindi ko maintindihan. Hindi ko po alam kung may nagpa-prank ba sa akin ng mga sandaling yon o konektado ba talaga ito sa nakaraan at panaginip ko. At ang kaalaman at karanasang ito ang hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po si Clarita, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.